Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry, live stream YouTube channel and Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder and The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. At sa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol kay Pastor Juki Loyumo. Sa Cebu kay Pastor S.A. Pinote, sa Claveria Anihi kay Pastor Gio Pasalamat sa kanyang assistant kay Pastor Perda Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ganun din sa Claveria Anii kay Pastor Gio Kasalamat sa kanyang assistant at kay Pastora Perla Catarata at ganoon din sa Claveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So good morning. Tayo po'y manalangin sa Panginoon upang mayanda natin ang ating sarili. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino man makatunin may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to reveal all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of destruction, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety, I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita at inahagis kita sa hadis. Huwag ka nang bumalik pa sa mga tao ng Diyos in the name of Jesus Christ of Nazareth. Through the blood of Jesus Christ, naglinis at patawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang latay. Kumplitiling ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga viewers, subscriber. Kay Doña Melissa Ligaspi, so good morning. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo po ay magnilay-nilay ng magandang balita sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Kaya mahalaga ang mensahe ng Panginoon. Disclaimer po tayo, narito po tayo upang turuan ng tao ng lubos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. So ang lahat ng kasulatan ay kinasan ng Diyos upang mapapakinabangan sa ikatututo, nasa katuwiran sa pamamaraan ng Diyos upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, pagpapalang emotional, pagpapalang physical at financial. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sapagkat mahalaga na dapat alam natin kung sino ang ating pina-priority. So paano ba natin maipapakita na ang Diyos ang ating priority? Na ang Diyos ang ating pangunahing prioridad sa ating buhay? So dahil ito yung isang buhay na nakasentro lamang sa Diyos kapag siya, ang Diyos ang ating priority. Isipin ang isang punong malalim na nakaugat sa pamamagitan ng agos ng tubig. So ano man ang panahon, ito ay umuunlad dahil ito ay kumukuha ng lakas mula sa isang pinagmulan. So kaya nga tulad din natin, kapag inuuna natin ang Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay katulad ng punong iyon, nag-uugat, malakas at patuloy na inaalagaan ng kanyang presensya. So yan yung sinasabi kung paano natin maipapakita na ang Diyos ang ating pangunahing prioridad sa ating buhay.
So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na sinasabi na kapag ang Diyos ang tunay nating prioridad, ito ay sumasalamin sa ating pamumuhay, mga pagpipilian, at mga relasyon. Ang prioridad, ang pagpa-prioritize sa Diyos ay nangangahulugan ng paglalagay sa Kanya sa gitna ng lahat ng ating ginagawa. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabi na mahal ko ang Diyos, kundi ito ang nagpapakita ng pagpamahal na inaayon sa pamamagitan ng ating mga aksyon, pagsunod at pananampalataya. Kaya nga ito yung pangunahing paraan upang maipakita natin na ang Diyos ang pangunahing prioridad at mamuhay tayo sa isang buhay na nagpaparangal sa Kanya. So kaya nga ito yung pag-una, nauna natin ang Panginoon sa lahat. Pangunahin, first priority natin ang Diyos. Kaya dapat una nating gawin. Una, seek God first in everything. So kailangan nating unahin ang lahat. Sa lahat ng bagay, siya yung ating priority. Kaya nga sinasabi niya sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So ibig sabihin, make seeking God your daily priority by spending time in prayer, His Word, and aligning your decision with His will. So, ibig sabihin, before making any decision, ito man ay malaki or maliit, kailangan natin na gawing prioridad ang paghanap sa Kanya sa araw-araw, sa pamamagitan ng paglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, na naghahanay sa ating mga desisyon sa Kanyang kalooban. Bago gumawa ng anumang desisyon, maliit man ito or malaki, itanong, ito ba ay nagpaparangal sa Diyos o sa iyong sarili lamang? Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni King David, si King David, siya ay priority niya ang Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, tulad ni King David, taimtim na hinanap ni David ang Diyos at nananabik sa Kanyang presensya. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ang puso ni David ay laging nakikiling sa Diyos. Ito ay dahilan kung bakit siya ay tinawag na isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. So mababasa natin yan sa Acts, sa Psalm 63 verse 1. Sinasabi niya rito, "O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, maaga kitang hahanapin. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Ang aking laman ay nananabik sa iyo sa isang tuyo at uhaw na lupain na walang tubig." So kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung spiritual na pagkauhaw ni David na nagpapakita ng malalim na personal na pananabik sa Diyos na isinulat ni David na ito ay nagpapahayag ng kanyang marugdog at na pagnanais na hanapin ang presensya ng Diyos. Na inihambing ni David ang kanyang spiritual na pagkagutom sa physical na pagkauhaw na binibigyan diin kung gaano kahalaga at nagbibigay buhay ang kanyang ugnayan sa Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ng mahirap o tuyo na mga panahon. Ibig sabihin, lalong-lalo na sa mapanghamong panahon o kaya nawawalan ng pag-asa o kaya mga pagsubok. Kaya nga ito isang makapangyarang paalala ng pagbibigay prioridad sa Diyos sa ating buhay at paghahanap sa Kanya ng taimtim kahit na humaharap sa mga paghihirap, lalong-lalo na sa mga paghihirap, kailangan natin na hanapin natin, gawin nating prioridad sa ating buhay ang paghahanap sa Kanyang presensya.
Kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin, paano natin maipapakita na ang ating Panginoon ang ating top priority. So kailangan natin na gumugol tayo ng oras. Pangalawa, spend time in prayer and worship. Gumugol tayo ng oras sa panalangin at pagsamba. Kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi, devote yourself to prayer and being watchful and thankful. So ibig sabihin, sinasabi niya sa banal na kasulatan, Colossians 4, verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So, ibig sabihin, patuloy tayong mananalangin at magbantay tayo na may pasasalamat. So, ito ang nais ng Panginoon na tayo gumugol ng oras sa panalangin at lagi tayong magpapasalamat. So, kaya nga't ito'y sinasabi, bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayong manatiling manatag sa panalangin na binibigyan diin ang pagtsatsaga at pag-aasikaso. Ito yung pagbabantay ay nagpapahiwatig na maging alerto sa espiritual at manatiling mapagbantay at umasa lamang sa tugon ng Diyos. Kaakibat ng pasasalamat. So kaya nga't ito'y itinatampok ang kahalagahan ng pagpapanatili ng puso ng may pasasalamat at habag habang hinahanap natin ang Diyos. Kaya nga tulad ni Apostle Pablo, ipinapaalala ni Apostle Pablo ang mananampalataya na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtanong kundi ito'y tungkol din sa pagiging mapagbantay, pagtitiwala sa oras ng Diyos at pasasalamat para sa kanyang nakaraan at kasalukuyang mga pagpapala. Kaya dapat prioritizing God means dedicating time each day to pray, worship, and listen to His voice. So ito yung panalangin na nagpapatibay sa ating ugnayan sa Diyos at nagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel, si Daniel sa kabila ng utos ng hari laban sa pagdarasal sa Diyos, patuloy na nanalangin si Daniel ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang hindi natitinag na pangako sa panalangin ay nagpakita na ang Diyos ang kanyang pangunahing prioridad. Kaya nga sinasabi niya sa Daniel chapter 6 verse 10, ngayon, nang malaman ni Daniel na ang sulat na nilagdaan, siya'y pumasok sa kanyang bahay at ang kanyang mga dungawan ay nagbubukas sa kanyang silid sa dakong Jerusalem. Siya'y lumuluhod sa kanyang mga tuhod na makaikatlo sa isang araw at manalangin, na nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng ginagawa niya noong una. So kaya nga't ito'y nagpapakita ng hindi natitinag na pangako ni Daniel sa panalangin at ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng isang utos na nagbabawal sa pagsamba sa sino mang Diyos o tao maliban kay Haring Darius sa loob ng 30 days. Kahit nasa ilalim ng banta na itapon sa yungib ng mga leon, ipinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng panalangin at pasasalamat na nagpapakita ng matapang na pananampalataya, disiplina at pagtitiwala sa Diyos. So ito yung gusto ni Haring Darius na magsamba sa kanyang Diyos na mga gawa ng mga larawan, Diyos-Diyosan. So ngunit si Daniel ay patuloy na nanalangin sa kanyang Diyos na totoo. Diyos na buhay na walang ibang Diyos kundi ang Diyos na kumikilos, hindi yung tulad ng Diyos ni Daniel na gawa sa tao. So kaya nga't ito'y isang makapangyarihang paalala ng paninindigang matatag sa pananampalataya anuman ang makamundong paggigipit.
So makamundong panggigipit yung ginagawa ni Haring Darius kay Daniel sapagkat ito ay gawa ng mundo ang Diyos ni Daniel, gawa ng tao. So ano pa ang tinuturo sa atin? How to show that God's your top priority? Kailangan natin na tayo'y sumunod. So hindi natin kayang sundin ang salita ng Diyos kung hindi natin siya priority. Obey God's word. So iyan ang pangatlo. Kailangan nating sundin ang salita ng Diyos sapagkat sabi ng Panginoon sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. So ito lang ang simpleng salita ng Panginoon. Kung mahal mo talaga ako, ingatan mo ang aking salita, sundin mo ang aking salita. So ito yung pag-ibig na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsunod. Itinuturo ng Panginoon Kristo na ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay naipapakita sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita o damdamin, kundi tungkol din sa tapat na pagkilos. So kailangan nating gawin. Pag sinabi na huwag kang mabalisa, ngayon huwag kang mababalisa. So dahil tayo sumusunod. So ano pa ang tinuturo sa atin? Obedience as response to love. So kailangan yung pagsunod natin bilang tugon sa pag-ibig. So hindi natin kayang magmahal kung hindi natin sinusunod. Hindi natin masasabing mahal natin kung wala tayong time sa Kanya. Hindi natin sasabihin na mahal natin kung wala tayong commitment sa Kanya na gawin natin araw-araw. Ang pagmamahal ay araw-araw ginagawa. Hindi kung kailan mo lang maalala. Ay, naalala ko ngayon, mahal ko ang Diyos. Kung magbabasa ako ngayon at bukas, hindi ko maalala. So ang pagmamahal, minuto, araw-araw mong maiisip tulad ng pagmamahal natin, di ba? Kapag tayo nagmamahal sa isang tao, araw-araw, minuto nating naiisip. So kung mayroong siyang sinasabi, lagi nating pinagninilay-nilayan. So ganun din ang salita ng Diyos, dapat lagi nating pinagninilay-nilayan. Dahil ito yung pagsunod, ito ay hindi tungkol sa obligasyon, kundi ito ay tungkol sa kusang pagsunod sa ating Panginoon Kristo dahil sa pagmamahal at pasasalamat sa Kanyang ginawa sa atin. So kaya nga't ito'y sinasabi na ang pagsunod sa mga turo ng Panginoon Kristo kasama sa Kanyang mga utos na ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, paglilingkod at pamumuhay na nagpapakita ng Kanyang pagkatao. So kaya nga't ito'y mahalaga na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang dapat nating gawin bilang mga believers, bilang mga mananampalataya? Kailangan natin ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkilos. Hindi yung sasabihin, oo, Lord, mahal kita. Pero wala akong panahon sa iyo. Oo, Lord, mahal kita, pero hindi ko kayang magbasa ng salita ng Diyos. Oo, Lord, mahal kita, pero hindi ko kayang magsamba. So yan yung, hindi yan pagmamahal na salita lamang. Kailangan ng pagmamahal, ipinapakita sa pagkilos. So kaya nga kapag mahal natin, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng panahon na tayo'y makapagsamba, gawin natin, ipinapakita ang pagmamahal sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan din ng sa kanyang mga turo na ginagawa natin at yung paghahangad ng buhay na kabanalan. So kaya nga't ito'y mahalaga na dapat tayo ay sundin ang mga utos ng Diyos ng may kagalakan. So kaya nga't mahalaga na sinusunod natin at hindi tayo napipilitan. Sabihin, ito na naman, may gawain na naman. So parang napipilitan lang. So dapat huwag tayong napipilitan sa mga gawain ng Panginoon. So ito yung sinasabi na tandaan ang pagsunod sa mga utos ay nagdudulot ng mga pagpapala, kapayapaan at kagalakan. So kapag sinusunod natin ang Diyos, lagi tayong pagpapalain at may kapayapaan at kagalakan dahil palalakasin ang ating relasyon sa Panginoon.
dahil gumugol tayo ng oras sa panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, at hanapin ang kanyang patnubay upang lumago sa pagmamahal at pagsunod. So paano tayo lalago sa pagmamahal at pagsunod? Kung wala tayong oras, kung hindi tayo committed sa Kanya, hindi tayo nagbabasa ng Kanyang salita. So kailangan maging consistent, hindi yung kung kailan lang maiisip. Tulad ng pagmamahal sa isang mahal sa buhay. So kailangan consistent natin binibigyan ng salita. Ibig sabihin, kinukumusta. Parang ganun din ang pagbabasa ng Biblia. So, ganyan ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Magugol tayo ng oras. May oras tayo. Kapag mahal natin, dapat may oras tayo. Hindi pagmamahal kung wala kang oras. Walang pagmamahal kung wala kang oras. So, mahalaga ang oras kung ikaw ay nagmamahal. So, kaya nga ito'y sinasabi na ito yung isang malinaw na panawagan na isabuhay ang ating pag-ibig sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng paglakad sa pagsunod sa kanyang mga salita at sa kanyang kalooban. So, paano natin susundin ang salita? Kung wala kang panahon sa pagbabasa. So, paano mo malalaman ano ang susundin mong salita kung walang alam? So, paano mo susundin ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam kung ano ang susundin mo? Paano ka mananampalataya kung hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan mo? So, magkakaroon ka ng pananampalataya kung alam mo kung ano yung paniniwalaan mong salita. So, kaya nga, sinasabi sa banal na kasulatan na dapat ito yung pag-ibig, sabihin ng pagmamahal sa Diyos, ay yung pagsunod sa kanyang salita, kahit na ito ay mahirap. Ang pagbibigay prioridad sa Diyos ay kinabibilangan ng paggawa ng mga pagpili na naayon sa kanyang mga utos at pamumuhay ng may integridad at katuwiran. So yan, laging nababanggit natin ang integridad at katuwiran. So kaya nga't mahalaga na tayo ay namumuhay lamang sa katuwiran. Dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. So ano pa ang tinuturo? Tulad na lamang sa halimbawa sa Biblia ni Noah. Si Noah, mababasa natin yan sa Genesis 6 verse 22. Gayon ang ginawa ni Noah ayon sa lahat ng inuutos ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan, ay gayon ang kanyang ginawa. Gayon ang ginawa ni Noah ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Gayon din. Gayon niya ginawa. So kung ano yung inutos ng Diyos, iyon din ang ginawa ni Noah. Kaya nga't ito yung nagbibigay diin sa ganap na pagsunod ni Noah sa mga tagubili ng Diyos na binibigyan diin na ang Diyos ni Noah ay detalyado, binigyan ng Diyos si Noah ng detalyadong mga utos tungkol sa paggawa ng arka, ang paghahanda para sa baha, at sinunod ni Noah ang mga ito ng eksakto. Ang kanyang pagsunod kahit na nahaharap sa isang tilang imposibleng gawain at malalim na pagsalungat o panunuyan ng iba, ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos lamang. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na binibigyan diin ang kalagahan ng tapat at hindi natitinag na pagsunod sa salita ng Diyos kahit na tila mahirap o malabo. So ang kanyang mga utos. So sinunod ni Noah ang utos ng Diyos. So ganun din tayo. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, iyon din dapat ang ating gagawin. So kaya nga, ito yung pagsunod ni Noah na nagpapakita ng kanyang integridad na sinasabi sa banal na kasulatan. Sinunod niya ang mga tagubili ng Diyos na itayo ang arka kahit na hindi ito makatuwiran sa iba. So,
ang kanyang pagsunod ay nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya at nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So kaya ito'y mahalagang mensahe. Ano pa ang tinuturo sa atin? How to show that God is your priority, top priority. Kailangan natin na make time for God in your daily schedule. So, kailangan natin maglaan tayo ng oras para sa Diyos sa ating pang-araw-araw na panahon sa Kanya. Dapat tayo'y manatili at alamin natin na siya ang Diyos. Be still and know that I am God, sabi ng Panginoon. Sabi niya sa banal na kasulatan sa Psalm 46 verse 10. Sabi niya rito, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen and I will be exalted in the earth. So ito yung sabi ng Panginoon. Kaya nga't sinasabi niya, tumahimik ka at kilalanin mo ako ang Diyos. Ako'y magbubunyig sa gitna ng mga bansa. Magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na nag-aanyaya sa mga mananampalataya na huminto, tumahimik, o kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kaguluhan o kawalan ng katiyakan o pagsubok. Nagsisilbi itong paalala na huminto sa pagsisikap, magpahinga sa presensya ng Diyos, at magtiwala sa kanyang kontrol. So kaya nga't ito'y sinasabi na ito yung manahimik ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katahimikan, kundi tungkol din sa pagpapatahimik ng puso't isipan. So kailangan natin na tumahimik, sabi ng Panginoon. Hindi lamang sa pisikal na katahimikan, kundi sa puso at isipan na nagpapahintulot sa pananampalataya na palitan ang takot. So dapat manampalataya tayo at huwag tayong matakot. Instead na matakot, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Kaya't ito'y sinasabi na itinuturo sa atin ang sukdulang tagumpay at kadakilaan ng Diyos sa buong mundo na pinatitibay ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at ang kanyang katiyakan na siya ay ang namamahala. So kaya nga't sinasabi pa niya sa banal na kasulatan na ito yung sinasabi na tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. So ito yung sinasabi na magtiwala lamang tayo, maglaan tayo ng oras sa Kanya dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na madaling sa abala ng buhay, madaling pabayaan ang oras ng Diyos. Gayunpaman, kapag inuna natin ang Diyos, sinadya nating maglaan ng oras para sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagbumuni-muni ng kanyang kabutihan. Kaya mararanasan natin ang kanyang agarang pangangalaga, kanyang presensya sa ating buhay. So kaya nga, simula ng iyong araw kasama ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, pagdarasal at pagninilay-nilay sa isang salita o salita ng Panginoon. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Tinuturo sa atin, trust God in difficult times. So kailangan tayo magtiwala. Panlima, magtiwala tayo sa Diyos sa mahirap na panahon. Kaya't sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. So kailangan tayo magtiwala sapagkat
Hinihikayat tayo ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos halip na umasa lamang sa pangangatwiran ng tao o personal na kakayahan or pang-inawa. So ito'y nangangailangan nga ng ganap na pagsuko sa karunungan ng Diyos na kinikilala na ang kanyang mga plano at paraan ay mas mataas kaysa atin. So kaya nga sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa Diyos, ang mga mananampalatay makakatagpo ng patnubay, kapayapaan, at katiyakan kahit na sa mga pangyayari ay hindi makatuwiran. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na isang mahalagang prinsipyo para sa pamumuhay na puno ng pananampalataya na nakaugat sa pag-asa sa Diyos sa halip na pag-asa sa sarili lamang. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang pagbibigay prioridad sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya kahit na ang buhay ay hindi umaayon sa plano. Sa halip na umasa lamang sa ating lakas, bumaling tayo sa Diyos para sa Kanyang patnubay, kaaliwan, at kapayapaan na binibigay niya kapag tayo'y nagtitiwala sa Kanya. So kaya mahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos dahil ito ang nais ng Diyos sa atin na tayo magtiwala lamang sa Kanya. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin? Tulad na lamang sa halimbawa ni Job. Si Job, mababasa natin yan sa Job chapter 1 verse 21. Sabi niya rito, and said, sabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Neither the Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord, sabi niya. So kaya nga sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So ito yung sa kabila ng mga pagdurusa ni Job na pinili niya na ito yung tugon ni Job. Matapos mawala ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak, ang kanyang ari-arian, at sunod-sunod na pagkawasak sa mga pangyayari. Sa kabila ng kanyang matinding pagdurusa, kinilala ni Job ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, na pagbibigay at pagtanggap ayon sa kanyang kalooban. At pinipiling pagpalain at purihin ng Diyos kahit na sa kanyang kalungkutan. So piliin natin at purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa kabila ng mga nararanasan ng tao. So kaya nga't ito yung sinasabi tulad ni Job, siya ay nagpasalamat dahil sabi niya, lumabas tayo sa sitampupunan na walang dala at babalik din tayo sa kanya na walang dala. So totoo yun na wala tayong madadala kapag tayo lumisan sa sanlibutan. Kahit na wala tayong madadala. So kaya nga ang madadala natin, kung tayo lumalakad sa pamamaraan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, madadala natin. So malalim na halimbawa ng pagpapakumbaba, pananampalataya, at hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos, iyon lang ang madadala natin. Kahit na nahaharap sa hindi maisip na pagkawala, sinasalamin nito ang salubin ng pagsuko at paggalang na dapat taglayin ng mga mananampalataya. Batid ang lahat sa huli ay pag-aari ng Diyos. So pag-aari tayo ng Diyos, anuman ang mangyari, pag-aari tayo ng Diyos. So kaya nga sa kabila ng pagkawala ng lahat, patuloy si Job na pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang katapatan sa mahirap na panahon ay nagpakita na ang Diyos pa rin ang kanyang pangunahing prioridad. So dapat makikita pa rin sa atin sa kabila ng mga pagsubok, prioridad pa rin natin ang Diyos na tayo ay unahin natin siya. So ano pa ang dapat nating how to show that God is your top priority? Pang-anim, serve God by serving others. So kailangan nating maglingkod, paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. So sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Erlyn Mercado at Doña Melissa Ligaspi. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, Colossians chapter 3 verse 23.
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. So, ibig sabihin, lahat ng aspeto ng ating buhay, ano man ang gagawin natin, gawin ito ng buong puso para sa gumagawa para sa Panginoon at hindi para sa mga Panginoon ng tao. Hindi sa mga tao tayo gumagawa. So, sa Diyos tayo gumagawa. So, kaya nga ito yung one way to prioritize God by serving others with love, humility, and compassion. When you serve others, you reflect God's love and glorify Him. So, kaya nga ito yung ginagawa natin sa lahat sa ating kapwa na ginagawa natin, na ang ginagawa natin kahit tayo gumagawa sa gawaing bahay, ginagawa natin ito para sa Panginoon. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hinugasan niya ang mga paa ng mga disipulo. Sabi dito, John 13 verse 12, na matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, isinuot niya ang kanyang mga damit at bumalik sa kanyang lugar. Naintindihan mo ba kung ano ang ginagawa ko para sa iyo? Tanong niya sa kanila. Sa verse 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama nga sapagkat iyan nga ako. Sabi ni ng Panginoon Jesucristo. Verse 14, ngayon na ako at ang iyong Panginoon at guro ay naghugas sa iyong mga paa, kayo rin ay dapat na maghugasan ng mga paa sa isa't isa. So ito yung kababaang loob at pamumuno ng paglilingkod ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa sa kanyang mga disipulo, ang Panginoon at Guro ay nagpakita ng pagpapakumbaba, pagmamahal at pamumuno ng lingkod, na nagtuturo na ang kadakilaan ay dumarating sa pamamagitan lamang ng paglilingkod sa iba. So kaya nga sinasabi sa verse 15, nagbigay ako sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong gawin gaya ng ginagawa ko sa inyo. So ito yung example, halimbawa, na dapat nating tularan. Tinawag tayo ng Panginoon Jesucristo na kanyang mananampalataya. Ang kanyang halimbawa sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba ay nang may pagpapakumbaba, pagmamahal, anuman ang katayuan or posisyon na sa lipunan. So kaya nga sinasabi pa niya sa John 13 verse 16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang aliping hihigit sa dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sugo ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sa verse, so ito yung no one is greater. So ibig sabihin, our Lord Jesus Christ remind the disciple that no servant is greater than their master, emphasizing the importance of humility, equality, and mutual service within the body of Christ. So kaya nga ito'y sinasabi na pinaalalahanan tayo ng Panginoon Jesucristo na walang lingkod na mas dakila kaysa kanyang Panginoon, na binibigyan din ng kalagahan ng pagpapakumbaba, pagkapantay-pantay at paglilingkod sa isa't isa sa loob ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Kaya't sinasabi pa niya sa verse 17, now you know that these things you will be blessed if you do them. So ibig sabihin, magiging pagpapala tayo kapag pagpapalain niya tayo kung gagawin niya ang ginagawa ng Panginoon Jesucristo na magpakumbaba at maglingkod sa iba. So ano pa ang sinasabi? Blessing in obedience. Ito yung pagpapala dahil sa pagsunod. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapala, ang tunay na pagpapala ay dumarating hindi lamang sa pagkaalam na sa mga turo ng Diyos, kundi yung pagsasabuhay nito sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa iba. So kaya nga ito'y sinasabi sa magandang balita, ano yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Paano natin ito isasabuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay? So kailangan natin na ito yung paglingkuran ng iba ng may pagpapakumbaba.
Humanap ng mga paraan upang mapagpagkumbaba ang iyong paglilingkod sa iba sa iyong pang-araw-araw na buhay na sumasalamin sa puso ng habag at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. So, kailangan din natin na practice what you learn. So, ibig sabihin, isagawa ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga turo ng Panginoon Kristo sa praktikal na paraan. Hindi lamang sasabihin, naniniwala ako Lord, pero hindi mo naman sinasabuhay. So, kailangan natin na yakapin ang pagpapakumbabaan, iwasan ang mapagmataas o paghahanap ng katayuan at sa halip, yakapin ang kababaang loob na tinularan natin ang Panginoon Kristo. So kaya nga't ito'y sinasabi na itinuturo sa atin na ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay matatagpuan lamang sa paglilingkod sa iba, pagsunod sa mga halimbawa, at pagpapakumbaba at pagmamahal na di makasariling pagkilos tulad ng Panginoon Kristo. Kaya nga ito yung sinasabi na inuna ng Panginoon Kristo ang paglilingkod sa iba, maging ang paghuhugas ng mga paa sa kanyang mga disipulo. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo sa ating buhay. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pang-pito, give God the first fruit of your time, talents, and resources. So kung gusto natin na tayo ay priority natin ang Panginoon, kailangan natin i-priority natin sa Kanya ang ating oras, ang ating talento, at ang ating mapagkukunan. Ibig sabihin, i-honor natin siya sa ating mga hanap buhay. So kung tayo nagtatrabaho, sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, of all your crops. So ibig sabihin, kung pinapriority natin ang Diyos, pinaparangalan natin siya sa ating mga hanap buhay. So kung halimbawa, yung naghahanap buhay ka, unang kita mo, unang sweldo. So dapat ibinibigay natin sa Panginoon ng buong buo. With the first fruit of your crops, sabi dito. So halimbawa, sumusweldo ka, yung unang bunga o unang sweldo mo, ibibigay natin yun sa Panginoon. So tulad ko, unang sweldo ko sa YouTube, binigay ko sa Panginoon. So kaya nga ito yung sinasabi na, kung magkano yung unang bunga ng kita, dapat ibinibigay natin sa Panginoon dahil priority natin siya. So yan ang sinasabi na halimbawa, pag unang negosyo mo, nagnegosyo ka, para gusto mo na mananatili ang pagpapala ng Panginoon, mananatili ang kanyang biyaya, ang kasaganaan, kailangan natin na ibigay natin yung first fruit sa kanya sa pamamagitan ng pag-alay ng unang benta. So halimbawa, ikaw ay nakabenta ng una mong benta sa iyong negosyo, yun ang ibibigay mong first fruits. Ito yung nagbibigay din ng kalagahan ng paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng bahagi ng kung ano ang kanyang pinagpala sa atin. Kaya nga ito yung mga unang bunga ay tumutukoy sa kaugalian ng pag-aalay ng pinakamahusay at unang bahagi ng ani, kita man ito ng tao sa Diyos. So kaya nga ito yung unang kita, unang benta, yan ang ibibigay natin sa Panginoon na sumasagisag sa pagtitiwala at pasasalamat at pagkilala sa kanyang bilang isang pinakahuling tagapagkaloob. So kaya nga tulad ng Panginoon Kristo, siya yung una at huli na ipinagkaloob sa atin. Dahil sa pagsakripisyo niya, na itinuturo nito ang alintuntunin ng pag-una sa Diyos sa ating pananalapi, mapagkukunan at pagpapala na nagpapakita ng puso ng pagsamba at pagsunod. So ito ay isang paalala na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos, kaya ibigay natin sa Kanya ang pagpaparangal sa Kanya ng ating mga papagkukunan na ito'y nag-aanyaya sa Kanya na patuloy na paglalaan at pabor tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Prioritizing God's means giving Him the best of what you have. So iyan ang sinasabi, whether at your time,
talents, or finances. So kaya nga't ito yung this show your trust in His provision and your gratitude for His blessings. So kaya nga't mahalaga yung pagbibigay prioridad sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kanyang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ka. Ito man ay sa oras, talento, or pananalapi na pinapakita nito ang ating pagtitiwala sa Diyos sa kanyang paglalaan ng pasasalamat sa kanyang mga pagpapala. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa, the widow's offering. So kaya nga ito'y mababasa natin sa banal na kasulatan. Basahin nyo na lamang po. Ito'y basahin natin na upos ang Panginoong Kristo sa tapat ng pinaglalagyan ng mga handog at pinagmasdan ang mga taong naglalagay sa kanya ng pira sa kabangbayan ng templo. Maraming mayayaman ang nahuhulog ng mas malaking halaga. Sa verse 42, ngunit dumarating ang isang mahirap na balo at nang hulog ng dalawang napakaliit na baryang tanso na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo. So ito yung pagbibigay ng sakripisyo sa mayamang contribution. Itinatampok na mas malaki ang handog ng balo, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa nagbigay siya ng may sakripisyo ng buong pagtitiwala sa Diyos. Kabaliktaran nito sa mayaman na nagbigay lamang ng maliit na bahagi ng kanilang sobra. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sa verse 43, tinawag ng Panginoon Kristo ang mga alagad at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ang naghulog ng higit sa kabangyaman kaysa lahat ng iba. Dahil ito yung itinuturo na pinahalagahan ng Diyos ang puso at intensyon sa likod ng pagbibigay. Hindi lamang ang laki ng regalo. Kaya't sinasabi pa sa Mark 12 verse 44, silang lahat ay nagbigay ng kanilang kayamanan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, inilagay niya ang lahat-lahat ng kailangan niyang mamuhay. So ibig sabihin, wala nang tinira sa kanya. Ibig sabihin, anuman ang mayroon sa kanya, ibinigay niya ang lahat para sa Panginoon. Ngunit itong mayayaman, ibinigay lamang kung ano yung natira. So, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Dahil kung ano lang yung natira na hindi nila kailangan ng binigay. Ngunit itong babaeng itong balo, ang lahat ng mayroon sa kanya ibinigay. So, kaya nga't ito yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang balo'y nagpakita ng napakalaking pananampalataya at pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Ng lahat ng mayroon siya, nagtiwala siya, ay magbibigay para sa kanya mga pangangailangan. So kaya nga bilang mga mananampalataya, paano natin ito isa sa buhay? Kailangan natin magbigay ng sakripisyo at magpagbigay. Ang tunay na pagbibigay ay nasasangkot sa sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos, oras man ito, pera o kayamanan. So kaya nga ito'y sinasabi, magtiwala tayo sa Diyos bilang tagapagbigay, na sinasabi na magtiwala na tutugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan habang pinaparangalan natin siya kung ano ang mayroon sa atin. Kaya dapat focus tayo sa puso, ibig sabihin focus on the heart. Tandaan, ang Diyos ay tumitingin sa puso at motibasyon. Sa likod ng iyong mga aksyon, ito man ay pagbibigay, paglilingkod o pagsamba. Dapat taos puso nating binibigay o inaalay sa Diyos, hindi yung napipilitan. Ito bilang mga mananampalataya, itinuturo sa atin ang kababaang loob, pagbibigay at sakripisyo yung mahalaga sa Diyos kahit na ang mundo ay maaaring makaligtaan o maliitin ang mga ito. So ano pa ang tinuturo sa atin? Live a life that reflect God's value. So kailangan mamuhay tayo sa buhay na sumasalamin sa pinapahalagahan ng Diyos. So kaya nga't mahalaga, sinasabi niya sa Mateo chapter 6 verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So sabi niya sa banal na kasulatan, palakasin ninyo ang liwanag sa harapan ng iba upang maipakita nila ang iyong mabubuting gawa at walhatian nila ang iyong Ama sa langit. So kaya nga't ito'y sinasabi na
Hinihikayat tayo bilang mananampalataya na mamuhay sa paraan ang ating mga aksyon ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos na nagdudulot sa Kanya ng kalwalhatian. So ang liwanag ay sumasagisag ng pananampalataya, katangian at makadiyos na mga gawa ng pananampalataya na dapat makita sa atin ng iba. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa ng may tamang puso, maakay natin ang mga mananampalataya ang iba na kilalanin at purihin ang Diyos. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi na tumawag sa atin na tayo mamuhay lamang, panawagan na maging isang tanglaw ng pag-asa, pag-ibig at katuwiran sa mundo na sumasalamin sa liwanag ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. So kaya nga ito yung prioritizing God's means living in a way that reflects His love, grace, and truth. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. So ano ang dapat nating gawin? Kailangan natin na seek His guidance before making decision. Kailangan natin you feel peace even in difficult situation because you trust in His plan. So kailangan natin na you are intentional about spending time with Him daily. So kailangan natin na araw-araw tayong magninilay-nilay ng Kanyang salita. You serve others with humility and love. So kailangan natin na maglingkod tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. You are willing to obey Him even when it is innocent, inconvenience. So ibig sabihin, so kahit hindi tayo, dapat lagi tayong sumusunod sa Kanya. Kahit sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung prioritizing God's means living doesn't means living a perfect life, but it does mean living a surrender life. So dapat isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ito yung pagbibigay prioridad sa Diyos, hindi sa nangangahulugan ng pamumuhay ng isang perpektong buhay, ngunit ito ay nangangahulugan ng pamumuhay ng isang sumuko na buhay. Kapag ang Diyos ang ating pangunahing prioridad, mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan, kagalakan at patnubay sa bawat bahagi ng ating buhay. So kapag inuna mo siya, pagpalain ka at ituturo niya ang iyong landas sa mga paraang hindi mo kayang isipin. Kaya nga tayo ay lagi tayong unahin natin siya. Sa lahat ng ating pamamaraan, ng ating pamumuhay, kailangan prioritize God. So yan ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Kaya kung nais natin na lagi nating priority ang Panginoon, kailangan nating magpasakop sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sundan po natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ko. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinanyahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-ari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So tayo pimanalangin sa Panginoon. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Thank you, Father God, sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin kung paano namin uunahin ka sa bawat aspeto ng ating buhay. Salamat, Panginoon, na tinutulungan mo kaming gawin na ikaw ang aming prioridad sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At tinuturuan mo kaming hanapin ka muna sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya salamat, Ama, na kami ay nagtitiwala sa iyong patnubay at sinusunod namin ang iyong salita. Thank you, Father God, na maipakita ng bawat isa ang buhay sa pamamagitan
ng pamumuhay namin na maipapakita ang iyong pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan sa bawat isa sa amin. Na ikaw lamang ang luwalhatiin sa iyong pangalan sa aming pamumuhay, Panginoon. Thank you, Father God. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Salamat sa safe and sound, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel. Salamat na lagi mo kaming iniingatan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. You're the best provider according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayong lahat.